Magandang araw po. Welcome po sa Tapatan. Ako po ang admin ng Tapat at Malayang Usapan, si Gian Espiritu. Humingi po ako ng paumanhin sa mga iba dyan na nag-post sa group. Pero hindi na po muna natin ma-approve ngayon kasi napakarami na ho. Ang karaniwan ho pinopost dito sa group ngayon puros tungkol dito sa coronavirus. Napakarami ho ang i-approve natin. Kaso po, hindi ho natin ma-approve ng sabay-sabay kasi masasayang po yung post nyo pag yan po ay pinagsabay-sabay kasi hindi na ho maiintindihan. At saka yung mga magbabasa, hindi na alam kung saan magkokomento. Siguro papadaanin muna natin yung mga nauna, tapos yung mga ibang post i-approve natin maya-maya, no? Itong issue ng sa coronavirus mas matindi to sa sa doon sa Ashpol. Talagang ang daming ang daming nagagalit. Dito sa post ni Andro Berlamino Magallanes, parang binibigyan niya ng ng halimbawa yung nangyayari sa ibang bayan, particular dito sa Quezon City, 'di ba? Kasi daw nawawala daw ang mayor doon. At dito sa atin ay parang ganun din, nawawala daw. Diba? Sabi niya dito, nananawagan po ang mga taga Quezon City, baka may napansin kayo po kayong mayor. Baka may nagpakita na pakisabi po anong plano niya sa kanyang nasasakupan. Namimiss na namin si mayor, parang ganun. Then siyempre, pinost to dito sa ating grupo. Di parang ang pinariringgan yung ating mga nanunungkulan dito. Iisa-isahin po natin yung mga comments. Ayon kay Ani Sultan Matalam, baka nag-self-quarantine. Diba? Di lahat naman talaga dapat mag-self-quarantine. Nanunungkulan o hindi. Diba? Pero, syempre, pag lingkod bayan, dapat ikaw ay may ginagawa. Diba? Alam nyo po, kung kayo po ay tayo po kasi sa group na to hindi po tayo bias 'Di ba? Tayo ay tumitingin sa kaliwa, tayo ay tumitingin sa kanan. Po katulad ng ibang grupo na sinasabi ko nga binuo lang para sa political career ng kung sino-sino diyan. Pero ito ay tumitingin po tayo sa gitna, bumabalanse po tayo. No? Alam niyo po kung titignan nyo po doon sa Facebook page ng ating General Mariano Alvarez ay may ginagawa naman po ang ating Vice Mayor at ating Mahal na Mayor. Ngayon po ata ay nagmi-meeting sila simula kahapon. Ayun, pinag-uusap. Pati yung mga dumaang araw na pinag-uusapan na nila yan. May mga paraan na sila na gusto nilang gawin dito sa bayan natin, no? Nag-uusap na sila, at may mga hakbang na. So, sabi may mga nag-comment. Ito si Ma'am Elisa. Mahal na mahal ko to Basahin natin Huwag nyo na hanapin si Mayor Eche. Alam nyo na mahina ng immune system nun. Madali nang mahawa yun. Pwede naman magmando kung anong gagawin. Sana matupad agad. Dito sa puntong to, may tama to si Ma'am Elisa Si Mayor po ay medyo may edad na. So, hindi na po sana natin din nahangarin na si Mayor yung personal nandun sa checkpoint tapos magbabaril-baril ng pan-testing, no, ng temperatura doon sa mga pumapasok. Hindi na siguro natin hahangarin na mga ganong bagay para sa ating alkalde. Although yung mga mayor ng ibang bayan medyo bata-bata yan. Katulad nito sa Quezon City. Patulad nung sa sa Maynila, si Mayor Isko, si Soto. Alam niyo yung mga binibigay ng halimbawa ay mga bata yan, mga kalabaw pa yan Sila, pwede pa sila sa ganyan, no? Medyo matibay pa yung mga resistensya ng mga yan, malalakas na yan. At saka, wag nyo sisihin kung si Mayor ho ay hindi makaharap ngayon dahil may edad na. Tayo rin ang pumili kay Mayor, no? So, sana nung binoto nyo si Mayor ay
Isinaalang-alang niyo yung edad niya na may mga bagay talaga siya na hindi niya na pwedeng gawin personal, 'di ba? Pero kumikilos naman po 'yan. Kasi nagbibigay naman sila ng update, 'di ba po, sa mga page nila. So pagdating po diyan, hindi naman po tayo magki-criticize, no? Kaya may comment pa, basahin natin. Si Princess Maria Belmonte: oo nga, di ko naramdaman ang presensya ng mayor at vice mayor at mga konsyal at mga kapitan. Nasaan na kayo at nagtaguan na kayo? 5 hours ago to eh. Siguro po yung mga ibang barangay, yung mga nasa boundary, katulad yung siguro ng Madiran, pati San Gabriel, yung mga kapitan dyan siguro, sila yung nagtatrabaho sa checkpoint. Dito kasi sa amin, sa boundary ng Southwood, papasok ng Gregoria o papasok ng GMA, ang namataan ho, kanina ko kasi galing ako doon ang nandoon po ay si Kapitan Jerry Gusar, pati yung kanyang kagawad, si Rod Pangilinan, pati si Tonton Pabuaya, staff yun sa barangay, no? Kahit minsan naging kalaban natin to nung nakarang eleksyon, pwede rin, marunong din naman ho tayo magbigay ng credit, no? Sila ay nasa ngayon, yung mga kapitan yan na nasa boundary, nasa sikatan ho yan ngayon ng araw. Mga naaarawan ho yan ngayon. Pag pumunta ko kayo sa mga boundary, makikita nyo naman at gumaganap naman yan sa mga kanilang tungkulin, no? Yun siguro, no? Siguro ang inaantay ng mga nakakarami yung insentibo o yung tatama ba tawagin na relief goods. Yun bang inaantay natin? Pero kumikilos naman yung mga kapitan dyan sa boundary. I-start na sila magbaril-baril para kung meron mang hindi dapat papasukin, hindi pa papasukin, no? So bigyan natin sila ng doon, ng 1 points. Si Ernie Pangan Ortega: dapat nagpunta kayo sa munisipyo para malaman nyo kung saan at anong ginagawa ng mga mahal nating mayor. Di nyo lang alam, masyado siyang abala sa mga pagpapamiting sa iba-ibang sektor dito sa ating lugar para sa kapakanan ng ating lahat. Kaya imbis na maghanap kayo at magreklamo, mabuti pang makiisa na lang kayo at magkaroon upang hindi magkaroon ng COVID-19 sa ating bayan. At dahil dyan, gumawa sila ng pamamaraan na dito na magkaroon ng bayan. Basta ang haba eh. Yan ang dahilan kung bakit di nyo makita sa labas si Mayor Eche, di ba? Tamad magbasay, no? Pero ayun ho, ito siguro, ito ay sympathizer to ng ng mga na taga-munisipyo eh. Pero siyempre, may punto. Lahat kayo may punto. O, di may punto siya, di ba? O, may edad na nga yung mayor natin. Hindi na yan makakalibot-libot. Siguro si Vice hanapin nyo. Di ba? O, inuwain yung mayor natin. Abangan natin yung mga... Ngayon, ang dami nilang pinapost sa Facebook. Mga meeting. O, sige, lagot kayo ha. Abangan ngayon yan ng tao. Dami nyo pinapost eh. Itong mga comment doon, Ernie Pangan, wala man lang silang update. Yun nga, nagmi-meeting daw. Sana yung meeting niyan matapos na, no? Baka puro hanggang matapos ang ENCOB para puro tayo meeting dyan. Meron dyan kahapon balita ko lang may absent, di ba? Ngayon present siya, nag-post siya na na nandito na ako. Talaga naman, no? Yeah. Ito naman si Jomil Atchalus ba to? Atchalus? Ang hirap naman banggitin ang pangalan mo, kuya. Update na lang kaysa pumunta sa munisipyo. Sana po sa mga taga-munisipyo magbigay po kayo ng update time by time, kasi yung mga constituent nyo ay nag-aantay kung ano yung mga abiso nyo, kung may bigayan na ba ng bigas
Bibigay naman ng alcohol, ng may mas grocery. Talaga naman, no? Kailangan ba talaga pag ganito may ano? May mga bigayan talaga na ano? Parang tapos na ang Pasko ha, pero hindi natin masisisi yung ating mga constituent kasi sa ibang bayan, talagang merong nagbibigay. Ang Pilipino mapaghanap hindi pwedeng kayo lang ganyan, kailangan meron din dito. Di ba? Oo. Sige, ito pa. Nagpo-post na naman sila sa LGU account. O, pinromote yung GMA Cavite, General Mariano Alvarez. Yan po. Kung gusto nyo ng mga update, nandoon po yan. Ito si Michael Villegas. Hausian ba to? Ayan. Kaya ako natatawa sa mga mayor na ganun Dapat may concern. Kung hindi man lang makapunta ang isang namumuno, magpasabi sila sa iba. Pasensya na po kayo. Kasalukuyan po namin pinag-uusapan ang pinagmimitingan namin kung paano gagawin para hindi nagtatanong o nagpo-post ang mga tao. Yun daw. Les Sata. Puro naman yan meeting. O yan, puro daw kayo meeting. Parang nung Taaldis, isang linggo na bago kumilos. O, di ba? Yung mga punto rin tong ano natin alam nyo ang mga taong bayan hindi ho yan natutulog, hindi ho yan hindi ho yan sila yung parang hindi napapansin yung mga bagay-bagay. Kaya mag-iingat ho kayo sa mga halal na opisyal. Ayan wala bang initiative sa mga nakaupo dito, barangay captains, hindi maramdaman dito sa Madiran, palaging walang tao sa barangay hall. Naalala ko pa dati nung magpapabarangay ako, nananakit may sakit daw yung anak niya. Ay hindi, nananakit sa anak ko, may nananakit daw sa anak niya. 5 PM walang tao. Inabot pa daw siya ng 2 PM. Diba, bago magsidatingan, wala pang assistant papuntang ospital. Ang main trabaho nyo ay kung kayo ang hinalal is maglingkod sa bayan, hindi namin kayo binoto para di kayo maramdaman o sumahod lang. Sana naman magsibago na ang kalakaran dito sa GMA. Masyado na kayong nahuli. Nakakalungkot lang. Talaga nakakalungkot ho. Kasi talagang yung sa medical, ano bang tawag na pwede itawag dyan? Medical procedure, medical system, no? So correct nyo na lang ho, no? Talagang naiiwanan ho tayo sa serbisyo medikal. Yung mga taga San Jose lang Saan ho tumatakbo? Diyan ho sa Maynara, sa kabilang bayan, sa Laguna. Tapos pag tinanong doon para makalibre, magsisinungaling. Taga saan po kayo? Taga rito ho kami sa sa Laguna, no? Kasi mas gusto nila doong pumunta kasi dito sa Carsigma no? Tingin nyo bakit? No? Yan, kulang tayo sa ambulance. Diba? Lagi na lang pagkahingi ka ng ambulance, laging nasa labas. Kung hindi nasa labas, sira. Diba? Baka naman ang mamaya, dahilan na nila susunod, yung ambulance nasa seminar. Please, Sata, pagsapit ulit ng botohan, alalahanin natin itong kalamidad na ito. Kung dapat pa bang iluklok ang mga nakaupong yan. Igawin nyo. Isipin nyo kasi pag eleksyon, di ba? Pag eleksyon, ano bang napapansin nyo sa mga caucus? Puro walang kaseryosohan kaya pag yan, wala rin kaseryosohan ng paglilingkod sa inyo imbis mangangako ng plataforma mga ka-lookalike daw nilang artista ang tapos meron pang dadalihin pa kayo sa sayaw, diba? Tama ka dyan, wala man lang update nyeta. Kung nahinga pa ba ang mga nakakaluklok sa pwesto, di maramdaman galaw-galaw. Puro meeting, kikilos pag walang virus. Kaya gampanan nyo tungkulin, huwag magpabida-bida. Mapag-aalata ang iba ang pakay sa bayan Yan, bawas-bawasan nyo rin.
Yung pagpo-post niyo sa Facebook na nahahalata naman na ng tao. Ang tao naman hindi tanga eh. Nahahalata naman na ng tao eh kung papansin na kayo eh. Yung OA na yung inyong pagpo-post sa social media, huwag kayong feeling celebrity. 'Di ba? Eh yung iba diyan hindi nyo mapapaniwala sa social media. Marami rin nag-iisip, 'di ba? Yan ang hirap eh pag may kalamidad eh. Tsaka kayo tumitigil sa Facebook eh. Wag walang kalamidad dyan na naman kayo nagpapabida. Dami pala nilang nawawala. Samantala ng eleksyon, may pa-sounds pa. Kahit ang aga-aga pa naiabot ng papel nandun na ang naka-smile nilang pagmumuka. O yan. Usapang eleksyon na naman to. O sige go. 2022, bumawi na kayo. Mga mamamayan taga GMA. Ang tanong, kaya nyo bang palitan? Hindi magsimula sa inyo. Diba? Rudy Rurak, operasyon ang higit na kailangan ng bawat mamamayan sa ngayon. Hindi yung isisi natin sa iba. Sympathizer. Kung tayo ay gumagawa ng mga sarili nating pamamaraan para matustusan ang ating mga kanya-kanyang pamilya, ganun din naman siguro ang ating mga lingkod bayan. Naghahanap din sila ng solusyon para sa ikabubuti ng ating mga kababayan. Para sa pagharap nila sa mamamayan, ay meron silang mailatag sa bawat isa kaunting hinahon mga kababayan, malalampasan natin to. So parang pinupunto rito ni ate huwag nyo nang asahan yung mga politiko. Kabilang banda, 'di ba? May mga initiative naman tayong dapat gawin dito sa bagay na to, tulad ng ayun. Wag niyo na iasa yung mga mask, mga alcohol kasi walang darating. 'Di ba? Kayo na ang bumili. Wag na natin abangan na magkakaroon tayo na ng libre. 'Di ba? Kung talagang gusto natin iligtas sa mga sarili natin, tayo na ho ang bumili ng mga kailangan natin. Kung ang iintayin pa tong mga to, nagmi-meeting pa nga daw eh. Diba? Bet Rosal Salido, Arcan, itong mayor na nagdaos ng same-sex marriage noong February 14, di ba? Ano yun? Sa Quezon City. Itong mayor na to nagdaos ng same-sex marriage. Ano pong opinion nyo dyan? Para lang makuha yung simpansya ng nung mga nasa third sex ikakasal mo. May ganun pa pumayag na ba ang Diyos doon? Sige, magalit na kayo. Kayong mga nasa LGBT. Pero ako po itutol dyan. Micaela May Kabatay, panay kumpara sa ibang politiko, kala mo may mga ambag sa bayan. Bago tayo magkumpara sa iba, i-check nyo muna ang sarili nyo. Baka mas worse pa kayo sa taong inahanin tulad nyo sa iba. Imbis na magtulungan, puro rants ang nababasa ko. Aba, inaway tayo. Dami sumagot, hindi na tayo sasagot Ito na lang, yung sumagot sa kanya, si John Joshua Cruz. Well, if you come to think of it, may ambag tayong lahat dahil nagbabayad tayo ng tax. O tama, di ba? It's never wrong to point out the unlikable traits of using in our government. Wag mo i-disregard ang karapatan ng kapangyarihan ng boss ng tao. By the way, di ako galit sa mga nahalal. O, di tama, di ba? Alam nyo po, normal na hanapan natin ang mga nasa pwesto ng ng gawa at ng tulong. Kasi unang-una hindi naman tayo ang nagsabi sa kanila na tumakbo at umupo dyan. Walang pumilit sa kanila, ginusto nila yan. 100% gustong-gusto nila yan. Nag-aaway-aaway na nga kung sinong susunod diba? At ikaw, pag ginusto mong manungkulan, gusto mong maging public servant, wala kang karapatang magreklamo.
na ano ka na ang hirap kasi, di ba? Nagreklamo. Katulad nung Ashpol, di ba? Kanya-kanyang walis daw. Di ba? Pero, di ba? Kung eleksyon yon malamang. Talaga, di ba pag eleksyon ba, napapansin nyo ba? Di ba? Kahit sa GMA, maraming matatarik na lugar dyan, mga bangin di ba? Buwis-buwi na nga iba lugar sa atin dito May mga nakatira sa mga bangin Di ba nagagawa pa nilang babain yan? Di ba? Pero pag ang problema mismo nasa tapat na nila, di ba? Sabi ko nga, kung kayo ay pumasok sa gobyerno, wala ko kayong karapatan para sumama ang loob kung kayo ay binabash. Maliban na lang ako ang tirada sa inyo ay personal sa mga buhay nyo, yung paninirang puri na katulad ng sa pamilya nyo. Bawa kayo ay pinaratangan ko kayong pumatay, nangabit. Pag wala na akong kinalaman yan sa posisyon nyo sa gobyerno, doon ho kayo magalit. Pero kung ito katulad doon ng ganito, mga reklamo ng mga complaint ng mga inyong constituent, tanggapin nyo ito ng maluwag. Papasok-pasok ko kayo sa gobyerno diba? Ito huli, Nicole Inyota, puro po sa mga walang alam. Diyos ko naman, matutong magmasid at makiramdam sa kapaligiran. Kasi may kumikilos o wala, pare-pares lang ang sinasabi nyo. Ano daw? Magmasid at makiramdam sa kapaligiran. Makiramdam daw tayo sa kapaligiran. Diba? Kung titingnan nyo yung ibang video sa YouTube, diba? May mga nagtuturo naman ng mga initiative dyan para maiwasan tong sakit na to, diba? Pero sabi ko nga, ito mga nagpupusa group, hindi ho ito mapipigilan kasi ito ay pinangakuan nyo noong eleksyon na sila ay mahal na mahal namin kayo, diba? Mahal ko ang bayan ng GMA. O di yan diba? Alam nyo, dito sa Tapatan, wala ho tayong rito. Wala ho tayong pinapaligan dito. Marami ho rin tayong kaibigan dyan na nakaupo. Pero kung talagang may makita ho tayo na isa ho rin tayo sa mga nakakapagsalita. Diba? Maaari lang sabihan na lang sila, wag na ho kayong pumasok sa politika. Magkakagalit-galit lang ho tayo. Diba? Yan si Gerald. Daming puso. Diba? Mga kapitan. Kasi si Duterte, inobligay niya yung mga barangay Kaya ganyan. Na po mga kapitan. Ito, manawagan ho tayo dito sa munisipyo. Sana kung meron kayong planong patigilin ng biyahe ng mga sasakyan na kasi ganito yan kayo mayroon kayong mga sariling sasakyan. Yung mga constituent nyo, marami dyan ay walang personal na sasakyan. Kaya kung may balak kayo in the future na dahil dito sa epidemya na to ay isuspindi ang biyahe ng mga sasakyan, mag-isip-isip po kayo. Marami tayong mga kalugar dito na may stranded sa mga iba-ibang lugar, sa mga terminal, Huwag nyo naman sanang paglakarin. Malayo ang Alabang. Diba? Sana kahit ilan, ilang jeep, may payagan nyo bumiyahe yung iba. Tsaka isa lang alang ninyo na kung kayo ay nagbabalak mamigay ng halimbawa ito sa mga driver, kung halimbawa yung mga numero 1 maapektuhan, yung mga suspendin nyo ay bibigay nyo ng tulong na ganito, ganere. Halimbawa bigas, kunyari lang wala ko sinabi bigas. Kunyari bigas, yan mga yan, hindi yan pumapasada para lang sa bigas. May mga pinag-aaral din yan. At may mga babayaran din yan mga expenses. Hindi yan tulad natin na nakaririwasa
Ay, kayo lang pala kasi hindi rin ako mayaman. Yun no, yung mga nai-stranded araw-araw. Kasi may mga ibang trabaho na hindi naiiwasan magpapasok, 'di ba? Sana ho kahit i-schedule niyo na lang ho. Basta ho, wag lang kahit wag hong maraming masyadong pabiyahin. Magpabiyahe pa rin ho kahit paano. Tapos dun sa mga terminal, kung gusto nyo, dun nyo tutukan. O doon kayo mamudmo ng alcohol. Pati lang mas. May pamas ba kayo? Di ba? May pamas ba kayo? O may meron ba kayong pa-alcohol? Ha? Panahon na ho para gastusan naman ng mga constituent nyo. Napapadalas nyo itong mga seminar nyo itong mga nakaraang taon. Diba? Pribilehiyo nyo po yan, sabi nyo. Isa na ho bigyan nyo rin ho ng pribilehiyo ito, mga tao. Ito si Gerald, sana all daw. Yan ba gusto mo ibigay, Gerald? Sonrox, ba? May mabibigyan pero hindi po lahat. Diba? Sana ho ang ma-priority bigyan yung mga walang-wala talaga, yung mahirap. Yung mga empleyado sa munisipyo, huwag nyo na rin bigyan. Hindi, joke lang. Bigyan nyo rin. Kaso, siyempre, alam mo naman, malapit sa kawali, hindi pwedeng wala. Bigyan nyo yung mga nasa munisipyo. Pero sana mas priority itong mga walang-wala na constituent nyo. Diba? Yung mga hindi talaga makakabili, yung talagang imbis bumili ng alcohol, bibili ng bigas. Sino ang bigyan nyo? Yung wala talagang hirap. No? Maghintay lang po tayo, sabi ni Gerald. Gerald, huwag mo kong kalilimutan. Yung mga plano daw si Mayor sa mga mayan ng GMA. Diba? So yun lang ho, hindi mo natin pahabain na to dahil pag umawa pa ito ay baka mawala na ako ng sense. Mahirap po magsalita ng mahaba. Ito lang ang maiiwan ko sa atin lahat dito sa mamamayan ng GMA. Sana po tayo ay makiisa po sa ginagawang lockdown. Sumunod do tayo sa mga patakaran kasi maraming pagbabago ngayon. No, galangin po natin, sabi ng Pangulo, galangin po natin yung mga nasa checkpoint, yung mga maninita. Huwag tayong matapang ha. At kayo naman po naatasan sa checkpoint, yung ating mga barangay captain, yung mga kagawad. Nakita naman namin humble kayo Sana ho ipagpatuloy-tuloy nyo po yung pag-unawa rin kasi medyo matitigas talaga kami mga taga-GMA. Alam niyo na matitigas ang ulo ng mga taga-GMA. Sana ho, isang pamilya ho tayo sa bahay ng GMA. Sana ho mag-unawa na lang ho tayo lahat pagdating dyan sa mga checkpoint kasi dyan talagang tension dyan. Ngayon ho, nagmi-meeting ho sila. May-meeting po. Bukas kaya may meeting pa rin. Kasi abangan mo natin kung anong kahinat ng mga meeting na to, no? Sinasabi naman nila may mga plano. Pero wag tayo mag-expect ng masyadong ng magarbo. Kasi alam naman natin ang realidad, mag-isip lang tayo ng malapit sa katotohanan dito sa bayan natin. At sana po matapos na itong pinagdadaanan ng bayan natin kasi excited na ako akong pumasok. Yun lang ho. Malalaki na kayo. Tatandaan na rin. Hindi ko na kayo kailangan sabihan. Paalam na. Ito ang inyong espiya.